Mahamog na umaga dayan, patuloy na nararamdaman sa Cordillera ang matinding epekto ng habagat na nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan sa rehiyon. Bukod sa pinsalang iniwan nito sa ilang pananim, nagdulot din ang malalakas na ulan ng pagguho ng lupa at pagkasira ng ilang bahagi ng mga kalsada na nakaapekto sa mga biyahe at kabuhayan ng mga residente. Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa Benguet ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay, Benguet. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili. Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal, tapos 2 gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am. Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri-damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others. Inabisuhan naman ng DA-CAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Sa ulat naman ng Department of Public Works and Highways Cordillera, tinatayang umabot na sa 1.7 billion pesos ang danyo sa mga kalsada ng rehiyon. Nasa 178 pa rin ang road sections na apektado ng epekto ng habagat sa kasalukuyan. 170 dito ang apektado dahil sa landslide. 5 kalsada ang patuloy na nakasara, kabilang ang kabuuang bahagi ng Cannon Road, Baguio-Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa Road at Banawe via Tanudan Barlig Road. Nasa 77 naman ang nananatiling one-lane passable dahil sa mga nangyaring slope collapse, road slip at pagkatumba ng mga puno sa kalsada. Nagpapatuloy ang mga road clearing operations sa rehiyon kung saan aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang nakalaang pondong gagamitin sa pagsasaayos sa mga napinsalang kalsada. Malaking tulong naman ang mga pribadong sektor at mga LGU sa mga isinasagawang pagsasaayos sa mga ito. Dakil ti tulong da, lang nga dagiti kontraktor tayo, pati mo dagiti da LGU. Basing on our data, tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema, adu nga LGU titinmulong ti pusina nga mang lukat ti kalsada. Pinapaalalahanan naman ng ahensya ang mga motorista na magpatuloy sa pag-iingat sa pagbiyahe sa mga kalsada ng rehiyon habang patuloy pa ang mga pag-ulan. Inaasahan namang mabubuksan ng tuluyan ang mga kalsadang apektado matapos masigurong ligtas na ang mga ito para sa mga bumabiyahe. Dahil sa banta ng malakas na ulan ngayong araw, walang face-to-face classes sa mga lalawigan ng Abra at Benguet kasama ang Baguio City. Inabisuhan ang mga ito ng magsagawa ng alternative learning modalities gaya ng online classes upang magpatuloy pa rin ang klase. Napayuhan din ang mga opisina sa gobyerno sa Baguio at Benguet na sumailalim muna sa mga alternative work arrangement. Inaasahan naman na magdedeklara ang La Trinidad Benguet ng State
state of calamity matapos ang mga naging matinding epekto ng pag-ulan sa mga kalsada at kabuhayan ng mga mamamayan sa bayan. Habang patuloy na ipinoproseso ng provincial na gobyerno ng Benguet ang pagdeklara rin ng province-wide state of calamity. Live mula dito sa Cannon Road, Jezreel K. Tapizar para sa Bayan. Maraming salamat, Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.